What if following Jesus was never about comfort, but about calling? Somewhere along the way, faith became about what we get, not who we're becoming. But the gospel doesn't produce consumers, it forms disciples. We are called to be rooted in Christ, not entitled to convenience. A faith that is rooted but never sent becomes stagnant. A faith that is sent but not rooted becomes shallow. From Abraham to Jesus' commission, God's people were meant not just to be blessed, but to be a blessing. This is a callback to real discipleship. This is Rooted and Sent. Now, realistically speaking, mga kapatid, as an individual, we could not solve all the problems everywhere. Amen po ba? No? Actually po, kahit magtulong-tulong tayo sa simbahan, our church alone, we will not be able to solve every problem everywhere. Amen po ba? As much as we want to, we cannot do that. Bakit? Kasi kung ganun lang din naman pala, di sana lahat win-alabang na lang. No? Kaya nga may mga iba-ibang churches we are all to work together. Pero balik muna tayo sa sarili natin. As an individual, we could not solve all the problems everywhere. At bukod pa doon, merong problema ang bansa na as a Christian dapat may ginagawa tayo Tapos tayo rin, individually, may mga personal problems din tayo. Tama po ba? Kung hihintayin nating masolve lahat ng personal problems natin, makakapagsimula kaya tayo? No? Kasi habang nabubuhay, laging may problema. Pero may pag-asa din, di ba? Kasi, hindi, mga kapatid, aanhin mo ang pag-asa kung walang, di ba? Mag-make sense pa yung pag-asa kung walang problema. So, kung lagi mo sasabihin na habang may buhay may pag-asa, totoo yun. Kasi palaging merong, So, these things, pag-isipan natin, ang dami nangyayari sa bansa. May mga nangyayari pa sa personal life ko. Tapos sasabihan pa ako ni Pastor, dapat we should go out there and make disciples, reach out people. Kung nakinig po kayo ng preaching last week, grabe ang ganda, di ba? Kami ni Pastor Paul, di kami mapakali sa upuan namin Kakausap, teka, paano ba natin gagawin yan? Kasi yung numbers, very alarming, no? Exciting, pero alarming, no? Tapos pag uwi ko sa bahay, nadatnan ko yung asawa at anak ko, wala nang gatas yung baby ko. Sabi ko, teka, may problema din pala dito sa bahay. Bibili pa pala ako ng gatas. But kidding aside, no? Are you following? No? Of course, the most Christian answer, dapat may ginagawa tayo dyan. The question is, and to what extent? Sa dami ng problema. Pero wag tayong ma-overwhelm, mga kapatid. Because at the end of the day, wherever we are, we can do something. Mga kapatid, lilinawin ko lang, no? Individually, you are not called to solve every problem. But as a Christian, you are expected to give everything you can to further the work of God. Amen po ba? So bago natin problemahin na isolve lahat ng problema sa buong mundo, problemahin muna natin to. Binibigay na ba natin lahat ng kaya natin ibigay? No? Now, as part of the kingdom of God, what are we then supposed to do? Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, ano ang gagawin natin? No? Kasi marami pong mga ginagawa ang iba't ibang mga tao. Now, as I mentioned these things, I don't mean to bash them or to affirm them. What I'm about to say is just simply saying, these are the things na ginagawa. Okay? So some Christians are calling out to join the protests. Tama po ba? Makiwelga tayo. Some Christians are really very speaking hard things on social media to express their, galit at puot sa mga nangyayari. Some Christians naman sasabihin, wag na, mag-pray na lang tayo. No, I'm not here to affirm nor, bash those things. What I'm simply saying is, yun po ang usualing mga ginagawa ng mga Kristiyano. Agree po ba? Kahit ano lang doon, no? Now, as part of the kingdom of God, ano nga ba talaga yung dapat nating gagawin? Now, before I continue, I want us to take a little time in looking into
a word we call perspective. Sabihin nga natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Perspective, no? So pag sinabi po natin perspective, ang meaning po niyan ito. Pakibasa po, 1, 2, 3, go! Ayan, clear? So, it is in the interrelation of which a subject or its parts are mentally viewed. No, in short, no, pag sinabing perspective, i-factor in mo na lahat-lahat. Nakikita mo, tsaka biases mo. Ang tinatanong sa perspective, what is your point of view? How do you see things? Now, bakit natin kailangan pag-usapan tong word na to na perspective? Because what we do is influenced by our perspectives. Those who join the rallies, may hugot yung perspective nila na yon. Bakit yun yung tamang gawin? Yung iba naman na very hard sa social media, no, as in talagang ibabash yung mga kurakot, they have their own perspective on that. Yung iba naman na magsasabi, hindi, wag na tayong makigulo dyan. Sa church lang tayo and then let us just pray. They have their own perspective on that. Do you follow? What I'm saying is, I'm not saying kung mali yan o tama, sinasabi ko lang, lahat ng yon merong pinanggagalingang perspective or point of view. Now, here is one thing we should remember. What we do is influenced by our perspective, and also how we view things determine how we do things. Kaya po very important mga kapatid, yung concept na yan ng perspective. When being faced with a situation, tao man yan, pangyayari man yan, may nabasa ka man, how you react to it, what you do after, malaking role po noon yung ating perspective. Now, this is the question I want us to think about. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan, no? So kung ang perspective pala ang nakaka-affect how we do things and the things that we do, it's very important for us to look back and think about ano nga ba ang pinaka nag-i-influence ng perspective ko. There was one discussion in our class sa seminary, na sinasabi, what can you say about the inconsistencies of the Bible? Grabe, no? Inconsistent daw yung Bible. Seminary pa yung nagtuturo, no? But that's just an academic exercise. So, what can you say about the inconsistencies of the Bible? Is it still relevant today? Blah, 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 blah. Ang sabi ko, in my own perspective, sabi ko, kahit anong aralin mo, hindi ka mag-aral ng Bible, mag-aral ka ng ibang bagay, psychology, sociology, philosophy, pag binasa mo yung mga yan, wala yang single point of view. Sila rin, meron silang contradictions. Tama po ba? Tama? No? Even with the doctors, no? Magpa-check up ka kay Dr. A, kay Dr. B, and kay Dr. C, sure ako hindi pare-parehas ang intervention yan. Tama? Kasi laging merong point of view. Are you following? Kahit parehas kayo ng reference, pwede magkakaiba pa rin kayo ng point of view. Ito ang rebat ko doon. Sabi ko, kung ina-argue natin that there are inconsistencies in the Bible, kasi may parang contradictions, ganun din naman sa iba. Do you follow? So ngayon, alin ba dito sa mga resources na meron tayo ang pinakamaglalapit sa atin sa katotohanan about kay God? Okay, given may inconsistency sa Bible, kunyari lang Are you following me? Kunyari meron. Sa iba meron din Tama? Alin ba dito yung pinakamaglalapit sa atin kay God? Yun yung tanong ko. Kaya sabi ko, how do we approach this? Sa lahat ng mga nakukuha natin sa mundo, naririnig sa YouTube, nababasa sa libro, no? If you want to read, you read. No? Pero ito lang ang tanong ko. Of all those resources na tinitake in natin, alin dyan ang kinoconsider nating top authority? Or do we consider everything on equal authority? Kasi pag equal authority yan mga kapatid, kung ano yung pinakahuli mo nabasa, yun ang paniniwalaan mo. Do you follow? Nakakasunod po ba? Pakitapik yung katabi mo. Ano daw? De, joke lang. Do you follow? Nakakasunod? Sa dami na pwede mong basahin, sa dami na pwede mong pakinggan,
alin dyan yung pinaka-authority sa perspective mo? Kasi yun ang magdidictate ano ang paniniwalaan at gagawin mo. Do you follow? Ako, ang sabi ko ang shinare ko, Bible will still be my authority. Now, I acknowledge that there are something else I can read that will support the truth of the Scripture. Pero once may mabasa ako na kinontradict na ang Bible, I won't subscribe anymore. Bakit? Because my authority is the Scripture. Not myself, but the Bible. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin, with all those issues na na-present ko kanina, ano yung sinasabi ng Bible ngayon? In the perspective of the Scripture, if we will filter things out gamit ang Bible, ano ang dapat na ginagawa nating mga Kristiyano? If we say that we are rooted and sent, and with everything going on outside, alin ba ang dapat nating gawin talaga? So for this morning, ang ipa-introduce ko lang po sa inyo to, there is a tool na pwede nating gamitin for us to study the Bible, and it is called, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Hermeneutics. So simply put, hermeneutics is the branch of knowledge that deals with interpretation, especially of so in short, hermeneutics is the study of interpreting the Bible. Ngayon, in the interpretation of the Bible, sa hermeneutics, marami po tayong pwedeng methods na gamitin dyan. But for this morning, ang gagamitin natin ang tinatawag na 3 worlds of text. Inaantok na ba kayo? Wag muna ha. Okay, so 3 worlds of text. Pakibasa, ano yung first world? 1, 2, 3, go. The world behind the text. Number 2. Ayan. And number 3. Ayan. So yun yung gagamitin natin this morning. When we say the world behind the text, it simply focuses, it simply focuses on the historical and cultural context. Nung sinulat yung verse na yan, ano ba yung historical context? Ano bang meron nung time na yan? Ano ba yung history ng author na yan? Saan ba siya nanggagaling? Ano yung hugot niya? World within the text, ano ba mismo yung sinasabi ng scripture? Nakakasunod po ba? And then number 3, the world in front of the text. Okay, so based sa sinasabi ng scripture, ano ang relevance niyan in today's world? Mga kapatid, if we are to become effective witnesses of Jesus, we need to at least, become better in making the Bible relevant in our lives and in the everyday lives of the people we surround with. Do you follow? Hindi pwedeng babatuhan lang natin sila ng memory verse. Dapat magme-make sense yun sa pinagdadaanan today. So one of the effective methods, I believe, when it comes to hermeneutics is this, the 3 worlds. Aralin natin. Ano bang historical context niyan? Ano ba mismo yung sinasabi sa scripture na yan? Okay, and then, so how does it apply today? So for this morning, ang ating main text will be coming from the book of Jeremiah from the Old Testament. Jeremiah is one of the great prophets during the Old Testament times. So our title for this preaching is Still Point. Pag sinabi pong still point, that is the point of stillness and peace in the midst of chaos. So with every turmoil, with everything, kaguluhan na nangyayari sa paligid natin, how can we be, as the representative of Jesus, be the still point of our nation? Yan ang ating pag-uusapan. A life of peace in Christ, a source of peace towards Christ. Now, the world behind the text ng book of Jeremiah is this. Para meron tayong idea, ano ba yung nangyayari dyan sa book of Jeremiah? During this time, there is the spiritual condition of Judah, despite outward religious activity, yung mga Israelites sa Judah, very religious sila. Talagang, kumbaga sa ngayon, every Sunday pupunta sa church, wala silang absent sa D-group, talagang night of prayer nandyan palagi. Soakers night, pinakamalakas na hallelujah. Joke lang. Despite that, anong sabi dyan? Judah, not Judah na nagda-drums Judah na nation, Judah was deeply corrupt. Yun ang nangyayari this time, Ano yung mga corruption na nangyayari sa Judah? There's idolatry. Andyan na po yung biblical reference. You can read it on your own.
There's social injustice. Ano yan? Oppression of the poor and powerless. Ano pang meron? False prophets. Preaching peace and then there's also covenant. Ayan, no? Para kang tumingin sa salamin, no? Tama po ba? What is happening here is exactly what is happening today. Despite the religiousness, there is corruption. Kung susumahin natin yan, ito yan. Ba't nagkaroon ng corruption? Because the people trusted in the temple, in their heritage. Ano yung sabi sa pangatlo? Political alliances. Rather than in obedience to, ayun. Kung susumahin yung Book of Jeremiah, kaya nagkagulo-gulo doon dahil dyan. Ito ang nangyari. Ang paniniwala nila, dahil nasa Judah ang temple ni God, hindi sila masasakop. Lo and behold, chapter 29, nasakop sila ni Nebuchadnezzar. No? So yun yung ating pag-uusapang story this morning. Jeremiah chapter 29 verses 1 and 2, sabi sa verse 1, Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive. Sino-sino ito yung mga nasakop? To the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. Verse 2, This happened after Jeconiah the king, the queen mother, the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the smiths had departed from Jerusalem. So nasakop sila ni Nebuchadnezzar. No? Natalo sila kahit nandun yung temple ni God. Natalo sila. So what is happening here? What is the world within this text? Ang sinasabi po dyan, the cream of the crop of Judah society, familiar po kayo sa term na yon, cream of the crop? Pag sinabing you are the cream of the crop, you are one of the best of the best. Okay? Sino dito ang cream of the crop? Tapikin nyo. Joke lang. No? Baka may gumanon sa sarili. No? The cream of the crop of Judah society has been made captive by Nebuchadnezzar for his own purpose, adding to the turmoil of the people and hopelessness of their situation. In contrast to the claims false prophets made that God is promising victory over captors. Imagine this, mga kapatid. Hindi ako mag-name drop ng country, baka totohanin kasi nila eh. Pero what if bigla nilang mababalitaan natin, merong sasakop sa atin? Ano yung unang-unang ipagpe-pray natin? Sa totoo lang, Lord, let your will be done. Ganun ba? Yun yung unang-una ba natin ipagpe-pray? Andiyan na sasakopin ka na. Andiyan, paparating na yung mga kalaban. No? Ano yung unang may pagpe-pray? Lord, let your will be done. Ano yung gustong-gusto mong marinig? Baka mag-assume ako no? But naturally, what people would want to hear is this, don't worry, God will spare you. Amen po ba? Siyempre, wala na mag-amen. No? O sige, ako na lang ulit. Total, ako yung preacher eh. Ako na lang ulit yung sangkalan. Mga kapatid, yun yung unang-una ko pagdadasal. Lord, baka naman. Baka naman kung po pwede. I-will mo na wag mangyari yan. No? Para pag nag-pray kami ng let your will be done, yun yung mangyari. Parang uutuin mo pa si God eh. No? Now, there were false prophets who capitalized on this. No? At ito yung mga claims nila. Kung mababasa natin sa Jeremiah 27:14-15, sabi dyan, Therefore, do not listen to the words of the prophets who speak to you, saying, You shall not serve the king of Babylon, for they prophesy a lie to you. For I have not sent them, says the Lord. Sabi ni God, huwag kayong makikinig sa mga nagsasabi na hindi kayo masasakop. Masasakop kayo. Ito po yung nangyayari sa Jeremiah. Tapos meron din, sa chapter 28, sabi, Then Hananiah the prophet took the yoke of the prophet Jeremiah's neck and broke it. And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying, Thus says the Lord, Even so I will break the yoke of Nebuchadnezzar,
king of Babylon from the neck of all nations within the space of 2 full years. Grabe yung prophecy ni Hananiah. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. In 2 years, makakalaya tayo. Yan yung mga prophecy nila. No? Ba't ko sila tinawag na false prophets? Kasi sabi ng Bible, false prophets sila. No, ito yung ating reference. Sabi sa Jeremiah 28, verses 15 to 17. Then the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet. Basa niyo po ba? Pakibasa yung sinabi ni Jeremiah sa verse 15. 1, 2, 3, go! Ayun, no? So sabi sa verse 16, therefore, thus says the Lord, behold, I will cast you from the face of the earth. This year, you shall die because you have taught rebellion against the Lord. Kaya mga kapatid, no, kung natatakot po kayo, kung mali ang tinuturo namin, mas natatakot kami. Kasi if anyone would cause multitudes to go astray, malalang ano po yun, pagkakamali. Okay? Gusto niyo pa ba mag-preach? De, joke lang. Okay, so sabi, dahil ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay mamamatay. True enough, verse 17, so Hananiah the prophet died the same year on the 7th month. Oh. Kung titingnan natin, no, pwede natin isipin, ano ba ang motive nitong mga false prophets? Kasi ang ganda ng sinasabi nila eh. Tama po ba? Kasi sinasabi nila, huwag kayong mag-alala, ililigtas tayo ng Panginoon. Masama ba yun? Andiyan pa ba kayo? Yung mga nasa live na lang kaya ang tanongin ko. De, joke lang. Of course, hindi naman. No? Kaya lang mga kapatid, ito yung kailangan nating pagkaingatan. Not everything, and the word in front of the text. O so sa ngayon, no? Not everything that sounds good is a sound. Basahin nyo nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan. Maging careful po tayo dyan, especially nowadays. Maging mapanuri talaga tayo. Ang sarap pakinggan ito ito ba ang tamang perspective? Kasi nakita natin dun sa story, maganda yung mga sinasabi nila, but it's the wrong perspective. Why? Because it did not come from God. Now mga kapatid, don't get me wrong. I am not saying na hindi tayo ililigtas ng Panginoon. Who's to say? Ang sinasabi ko lang, kung mananalig man tayo sa salita, siguraduhin natin na ang pinapanaligan natin ay salita ng Diyos. Kasi kung hindi, tayo ay Do you follow? Ulitin ko po hindi ko sinasabi na, dahil hindi sila niligtas ng Diyos, hindi tayo ililigtas ng Diyos. Ang sinasabi ko lang po, hindi dahil masarap pakinggan, galing na agad kay God. Do we follow? Grabe yung amen nun. May mga bagay rin naman na galing kay God, sobra naman talagang sarap sa pakiramdam. Tama po ba? Pero hindi dahil masarap sa pakiramdam, galing na kay God. Hindi na ako magsasabi ng mga quote na naririnig natin. Sige, magsasabi ako. For example, narinig niyo na ba yung love is love? Ang ganda pakinggan, no? Love is love. Kahit sino pa yan, basta pagmamahalan. Be careful. Yan ba talaga ang tinuro sa Bible? Do we follow? Grabe naman, nakaka-offend yung sa Bible. Ako ang tanong ko, ba't ka ba na-offend? Do you follow? O kung ikaw na-offend, tanong mo muna, bakit ka nga ba na-offend? Do you follow? Unless the Bible is not your authority. Kung yun ang kaso, wag muna tayo magdebate. Do you follow? Nakakasunod pa po ba kayo? Okay. Not everything that sounds good is a sound perspective. It is important to seek and listen intently to what the Lord is saying. Kaya mga kapatid, I can never overemphasize how important spiritual disciplines are. Sa mga dinidisciple ko dito since time beginning, para akong si Ramplaka. Dito ba sila? Mukhang wala. No? Hindi nag-church, de joke lang. No? Lagi ko sinasabi sa kanila,
When all is said and done, take care of your spiritual disciplines. You meditate on the Word. You don't need to be an expert Bible interpreter. But you let the Word sink into your heart. Kung meron ka hindi maintindihan dyan, nandito yung mga leaders sa church. Amen po ba? You pray genuinely. Kasi all of these things, iingatan ang perspective natin. Because not everything that sounds good is a sound perspective. Amen? Okay, let's continue. The goal, sige, basahin natin ito ng malakas. 1, 2, 3, go! I'm not saying na masama maging morally upright at maging socially acceptable. That's not what I am saying. Actually, kailangan din naman natin talaga yan. Tama po ba? Do we need to be morally upright? Of course. Should we work towards being socially acceptable? Ibig sabihin, papayag ba tayo na hindi tayo nakaka-relate sa iba? Of course not. But that is not just the goal. That's not the end goal. The goal is not just being morally upright nor being socially acceptable. The goal is that we follow God's instructions. When all is said and done, ito ang pinakamahalaga. Do we follow? Okay. Now, if we will continue on the story, sabi dyan, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who are carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon," ito ang instruction. Verse 5. Sige, kayo magbasa po. 1, 2, 3, go. Verse 5. 1, 2, 3, go. Ayan, no? Tapos ang sabi sa verse 6, 1, 2, 3, go. Ayan, no? Kung susumahin po natin yung verse 4 and 5, verse 5 and 6, the instruction God is giving to the Israelites is this: while you are being captive, while you are in the midst of the trouble, you live a decent, excellent, fruitful life. The instruction is not to fight the oppressors. The instruction is, you keep on living the life that represents me. Not Pastor MG, si God. Do you follow? Magtrabaho kayo, mamuhay kayo, magpakarami kayo. You go on with your life, living excellently in fruitfulness. Despite the turmoil, chaos, corruption, and evil happening around us, with God in our lives, we can live productive, excellent, and fruitful lives. Pwede yun, mga kapatid. Sabi sa John 15 verses 4 to 5, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing." If we are to be rooted and sent, mga kapatid, let us first fix our perspectives that it abides in what the Lord says. Let us first work out all our motives that it abides on Jesus Christ. Because unless we do so, we cannot fulfill yung sinasabi ni God. Yung sinabi ni God sa Jeremiah at sinasabi ni God up till today, in the midst of chaos, represent me excellently. Amen po ba? Kaya nga po dito sa Win Alabang, one of the things that we will work out is to make sure that every families are rooted in the Word. Sa bahay po, magsimula na yan. So that when we go out there, despite the chaos, we are representing Jesus Christ. Let's continue. Jeremiah 29 verse 7, it says here. Ano pong sabi dyan? Pakibasa, 1, 2, 3, go.
And I am guilty of this, kung sa today's context to mga kapatid. Sabi diyan, and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. And pray to the Lord, for in its peace you will have peace. So what is happening here? The word within the text. During times of persecution and turmoil, the instruction is to continue living a life that represents God's people. Ano-ano daw po yun? Excellent, peaceful, and genuinely prayerful for God's sovereignty over the city. Mga kapatid, if you are really being urged, to be very actively involved in the social movements, hindi ko kayo mapipigilan. It's on you. Ay, pangit ang pagkakasabi ko. It is up to you po. Nasa sa inyo po yun. Pero ang wag nyo pong kalilimutan is maging faithful kung anong klaseng buhay ba dapat meron tayong ipinapamuhay. We don't need to be the richest or the best all the times. But for everything we do, we need to be excellent. If you are a student, mag-aral ka ng mabuti. Baka hindi maganda yung pagkakasabi ko eh. Before we try, to involve ourselves in many big issues, make sure kung ano yung nasa responsibility mo, nagagampanan mo ng maayos. Do you follow? Medyo maayos naman yung pagkakalatag for the students. So before we attempt to involve ourselves in the bigger issues, make sure what is within your responsibility, naaalagaan mo ng maayos yan. For the single men and women, before you become so afraid of the threats of this world, magpapakasal pa ba magastos? Mag-aanak pa ba magastos? Bago natin problemahin yung mga bagay na yan, problemahin muna natin, in my singlehood, nabibigay ko na ba lahat para kay God? Do you follow? For the parents here, kasama na po ako, nakakapangamba naman talaga yung mga nangyayari. Kasi kung hindi ka nangangamba sa nangyayari, baka wala kang pakialam sa anak mo. Do you follow? Hindi naman, nakakatakot naman talaga eh. But before we focus our eyes on what's happening around us, parents, let's focus first our eyes and our hearts to the one who is above us. Train your child in the way you should go. When they get old, they will not depart from it. Kahit anong harapin nilang perspectives outside, kung naingatan natin sa bahay at naitanim natin ang salita ng Diyos, kahit di nila tayo kasama, yun yung kanilang babaunin. Amen? That's how we live excellent lives. If you have businesses, do well with your clients, with your partners. Never compromise. If you are an employee, if you feel underpaid, kasi magreklamo ka, maghanap ka na ng ibang company. Tama ba? Kasi nagsistay ka doon, reklamo ka ng reklamo, tapos sabihin mo, magtatrabaho lang ako ng naayon sa bayad. Ay, hindi ka excellent. Diba? Kung hindi ka na willing, maghanap ka. Wala namang masama eh. Pero wag kang papetiks-petiks. Do you follow? Be excellent. Husbands, be excellent to your wives. Wala ako sa position to say, wives, be excellent to your husbands. Pero, please lang din, no? My point is this. At whatever phase of your life you are right now, if you say you are rooted in Christ, be excellent. Kahit ano pang nangyayari sa paligid. Ano pa yan? Be instruments of peace. Huwag na tayong sumausaw sa gulo. Mga kapatid, ang hindi pagsawsaw sa kaguluhan sa social media, hindi nangangahulugang wala kang paki sa nangyayari. Do you follow? Hindi ka lang nakikigulo. Kasi at the end of the day, ano ba talaga isosolve dyan? Let me share with you a quick story. Okay lang ako mag-overtime kasi nagano, di ba? Okay, I will share with you a quick story. A few months ago, I attended a theological forum. Tapos it is centered around what Christians should do
with the things happening in this country. Okay, well and good, ganyan-ganyan. So may speakers kami who are Christian activists. Alam niyo yung mga activists? Yung mga naikibaka talaga yan. No? And makipagkwentuhan po kayo sa kanila, you will love them. No? You just have an open ear. Nung pauwi na po ako, may sumabay sa akin na kaibigan namin ni Karen from another church. Sabi niya, Pastor, actually, I am an ex-activist. Sabi ko, talaga? Opo, sabi niya. Sabi ko, curious lang ako. Sabi ko sa kanya, kapatid, huwag ka ma-offend sa akin. Sabi ko sa kanya. Kasi pag na-offend ka, pabababain kita ng kotse. Hindi, joke lang. joke lang. Hindi ko sinabi yun. Tinanong ko lang siya, sabi ko, bro, enlighten mo nga ako. Ano ba talaga yung pinaglalaban ng mga activist? Kasi curious talaga ako eh. Kasi kung sa mind ko, if I am to engage with them, I need to know where they're coming from. Hindi ako pupunta doon at sasabihin lang na, mali kayo kasi sabi sa Bible ganito. Tapos wala ang kamalay-malay sa pinanggagalingan nila. Do you follow? O so tinanong ko siya, sabi ko, what is it you're really fighting for? Sabi niya, ultimately, Pastor, magkaroon ng absolute justice. Okay, sabi ko, alam mo maganda naman talaga yun eh. Who doesn't want that? Tinatanong ko po kayo, ayaw nyo ba nun? Absolute justice? Gusto natin yun. Diba? Gusto natin yun. Ang tanong ko lang sa kanya, kailan kapatid, to what end? Kasi sabi ko, if we are going to demand absolute justice from a world that is already corrupt, how is it going to happen? Do you follow? Okay sabi ko sa kanya, hindi ko kinukontra yung pinaglaban nyo. Maganda naman talaga yan. My only question is this. How are we expecting that absolute justice will come about from an already corrupt world? Kasi napaisip siya. Sabi ko sa kanya, mag-agree ka ba sa akin that the only source of righteous absolute justice is God? Sabi niya, oo naman, Pastor. Sabi ko, so would you agree with me na baka ang mas ipaglaban natin, mas marami tayong madala sa Panginoon? Kasi pag wala sa Panginoon, wala talagang magiging absolute justice. Do we follow? Actually, ang absolute justice nasa heaven na talaga yan eh. Hindi naman mangyayari dito yan eh. Kaya kung sabi ko sa kanya, siguro kung yun ang ipinaglalaban natin, baka mas magpagal tayo to make sure na mas marami tayong madala sa Panginoon. Do we follow? Kasi ayoko napapagod tayo makipaglaban for something that is never going to happen here. Sabi niya, actually, Pastor, that's one of the things I realized, kaya ako ay tumigil na rin. So in my heart, maraming mga issues sa bansa, marami tayong pwedeng gawin para ipaglaban yan. At the end of the day, whatever it is, you are seeking for peace, peace of mind, joy, security. Mga kapatid, whatever we do, matatagpuan lang natin yan sa Panginoon. So if it is only found in God, the right thing to do is to seek God and follow God. Mga kapatid, I hate to pop your balloon. No matter what statistics we post on social media, it will fall on deaf ears if the people who needs to hear it are not yet in the Lord. Do you follow? Mga matatalino na yan eh. The problem is not information. The problem is devotion to God. Amen? Kaya nga sinasabi ni God dito eh, you live peacefully. Mamuhay kayo ng maayos. Magpakarami kayo para dumami yung mga sumusunod sa akin. Kaya nga tayo magdi-disciple eh. Do we follow? Para instead na ang kaguluhan sa paligid ang lumamon sa atin, yung mensahe ni Jesus ang ipakakalat natin. Amen po ba? So pag may susunod na may nakita tayong problema sa bansa, that's my conviction. It is always the problem of devotion unto God.
Let's continue. Sabi sa 1 Timothy 2 verses 1 to 4. No? Ito, ipapakita ko lang yung mga references kasi nakita ko same ang pattern ni God from old to new. Whenever there is oppression, gulo, whatever sa paligid, sinabi sa Jeremiah, live peacefully. Ito ang sinabi sa 1 Timothy 2 verses 1 to 4. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! Sige, sasabayan ko na po kayo. Verse 2. For the kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and... Ulitin natin sa verse 1. Ulitin ko sa verse 1. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So let's pray for all men. Sabi sa verse 2. For kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Gusto natin ng kaayusan? Ang susi po dyan, maraming leaders ang mapunta kay God. Ang hirap naman siguro natin silang dalhin kay God kung ang nasa frontline ng nambabash sa kanila, tayo din. Don't get me wrong mga kapatid hindi ko sinasabing i-ignore natin yung mga kalokohan. Ang sinasabi ko lang, the more na may nakikita tayong kalokohan, ibig sabihin lang po nun, the more na mas kailangan si God yung nandoon. Pastor, parang ang hirap naman na laban yan. Kapatid, hirap talaga. But I don't think there's a better alternative. Kasi at the end of the day, how can you expect righteousness without God? Amen? There are still leaders out there who are trying their best. Ayoko mag-name drop kasi baka namumuliti ka ang dating. But you know, there are leaders out there who are doing their best. And these are Christian men. That's the hope we have. So let's continue to pray for them. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ano sabi po sa verse 4? Who desires all men to be and to come to the knowledge of the truth. Sabi sa Matthew 5, verses 13 to 16. You are the salt and light of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing. Aray ko po. But to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, it gives light to all who are in the... Therefore, ano po sabi sa verse 16? Let your light shine before man, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, I am not asking that all of us here will be viral influencers. Pero mga kapatid, wherever we are called to have influence. Yun pong sinasabi dyan. Kung nasan man tayo, let us cause influence. Influence that leads people to God. You will never know who you will encounter on a daily basis. Nakwento ko na to dati, di ba? Yung may kumat sa akin na van. Babatuhin ko na ng kape ng McDonald's Tapos ready na ako, pagbaba, suntukan Buti hindi natuloy, baka wala na ako lisensya. You know? Pero ang naisip ko noon, teka, baka nanonood ng live to. Pastor, wag. Yari, parang salalap na lang lamunin ng lupa. Wherever we are, let's cause influence that will lead people to God. Ano pa ang sabi sa New Testament? Ay, naulit. Matthew 4:23 to 25 and Luke 9, verse 16 to 17. Di ko na babasahin. Ano lang ito? Story that Jesus healed the sick and fed the hungry. Mga kapatid, if we want to be part of the movement of God's kingdom, we are not just going to pray. Hindi lang natin dadagdagan yung kaalaman natin sa salita ni God para pag nagsalita tayo ang galing-galing natin. Kailangan din, we are doing something to meet the immediate needs of the people. Felt needs. Lagi natin sinasabi, let's make them feel the love of God. Let's address also their felt needs. Nung nag-meeting po kami ng mga ministry heads, there was a
hindi issue, pero na-discuss doon yung sa feeding. No, ano ba, gagawin pa ba natin yan? Kasi magastos, hindi naman na dadala yung mga tao sa church, blah, blah, blah. No? And then, one pointed out, baka hindi yung project ang problem. Baka yung problem, how we do it. Kasi kung hindi mag-i-involve ang maraming tao, mahihirapan talagang gawin yan. Kaya nga po mga kapatid, for this year, ang magiging direction natin sa church, all of us will be involved in reaching out. Amen po ba? So wala na tayong outreach department. The whole Win Alabang is the outreach of this church. Amen? Because we are to go out there, meet their felt needs, so that they can feel the love of God. At sa huli, ang goal natin, madala natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Wherever you are, be excellent para tumaas yung influence mo. Hindi para sumikat ka lang. Kung hindi para pakinggan ka nila. Do you follow? We are carrying the message of Jesus. So dapat makinig sila sa atin. Kung hindi tayo ang tipo ng taong pakikinggan, how is it going to happen? Do you follow? Are you following me? Hindi po masama ang pumorma ng maayos. Hindi po masama ang magpakagaling. Kasi yan ang susi natin para pakinggan tayo eh. Do we follow? Ang masama, ginagawa mo na yan para sa perks mo. Are you with me? So hindi po natin mas ikinabanal yung hindi tayo nagpapakagaling. Do we follow? Hindi ko sinasabing dapat pinakamagaling ka. Ang sinasabi ko, to the best of your ability, ibuhos mo lahat. Do we follow? Para pag nagsalita ka, para pag nakita ka, tatanungin ka nila. At sasabihin natin, because I am following God. Amen? That's what we are called for. Maraming nagsasabi na because of the corruption, kailangan magalit, kailangan mag-ano. Ito ang rebat ko. This is my personal conviction, mga kapatid. The only time I saw Jesus angry was this. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Verse 13, and he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Yes, there was corruption here. But the main problem here, mga kapatid, is this. There are corrupt people who are adding burden to other people para sila makakonect kay God. Jesus was angry because pinahihirapan ang mga tao makalapit kay God. Is it clear? It's not just the corruption per se. I'm not saying that corruption is okay for Jesus. Pero sinasabi ko lang, the only time that Jesus was really aggressively angry was the moment na pinahihirapan ang mga tao makalapit kay God. Kasi ang ultimate purpose ni Jesus is what? To connect people to God. So at the end of the day, it all boils down to one thing. That we do everything we can to connect people back to God. Amidst the chaos, we are being equipped to make spiritual impact. Ano pong sabi dyan? That translates to transformation in the society. The Holy Spirit is with us, mga kapatid. And you are not alone in this endeavor. Tumingin po kayo sa kaliwa, kanan, harap, likod. Lahat po yan kasama ninyo. Para ma-fulfill natin yung kalooban ni God. Ang question lang, sasama ka ba? Amidst the chaos, we are being equipped to make spiritual impact. That translates to transformation in the... I am not calling you, kapatid, to change the whole Philippines. What I'm saying is, within the scope of your influence, you pray, ask God for wisdom, allow yourselves to be equipped so you will be an instrument of transformation from within your circle. Mga kapatid, you will never know who you will touch. Amen po ba?
Don't ask God for the burden to change the whole Philippines. Baka magsisi ka. Kung nasaan ka, galingan mo muna dyan. Amen? O, yung iba nandito na, yung iba nandun pa lang. Huwag mo nang pakialaman yun. Ang tingnan mo, ikaw, nasan ka ba ngayon? Galingan mo dyan. Amen? Not by means of human force, but by means of living like Christ. How did Christ live? Meeting people's immediate needs, working out our influence, and providing enlightenment. All of this we do. Pakibasa po ng malakas. 1, 2, 3, go! Back to God. Let's lead as many as we can. Individually and as one church. Actually po natatakot ako i-preach talaga to eh. Kasi ibig sabihin nito, the pastoral team, may kailangan kaming gawin. No, to have program sa simbahan para magawa natin to. Amen? So Pastor Paul and Pastor Mer, yeah, we have a lot of work to do. But we will need the help of all of you. Amen po ba? So yung paglipat po natin sa better facility, hindi lang yun para mas maganda yung facility natin. It is for us to be able to do more, to reach out for more, and to bring more to, that is the point. If we will miss that, mga kapatid, hindi tayo tatagal ng 6 months doon, I'm telling you. But if we focus on that, we can stay there as long as God wants. Amen? So let's be excellent. Let's be instruments of peace. Let us be instruments of enlightenment. You read your Bible. Pag may hindi kayo naintindihan, nandito naman ang mga pwedeng tumulong sa inyo eh. Ayoko sabihin nandito naman ako kasi parang ang yabang eh. No? But I will help the best I can. Amen? You are not alone. So wag mong sosolohin. Ha? We are together in this. Sabi po sa Psalms 1 verses 1 to 3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Verse 2. Bakibasa yung verse 2, 1, 2, 3, go. But his delight is in the law of the Lord, and in his law, he meditates day and night. Ano yung sabi sa verse 3? He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither. And whatever he does shall prosper. Mga kapatid, yung verse 3 po is not a promise para kayo maman sa mundo. Verse 3 is a promise that wherever you are, if you live by the laws of God, kahit hindi ka nakatanim sa streams of water, you will be like a tree. And whatever you are doing for the Lord, it will prosper. If right now you are doubting yourself, Pastor, may magagawa ba talaga ako para makasunod dyan? Mga kapatid, walang iuutos si God na hindi mo magagawa. Magagawa mo yan. Ang unang tanong, gusto mo ba talagang sumunod? Kasi kung susunod ka, si God ang mag-i-equip sa'yo. At pag sinabing susunod ka, hindi ka lang po oo lang ha. Ang ibig pong sabihin ng susunod ka, you will allow yourself to be trained, you will allow yourself to be discipled, you will read your Bible every day, you will pray, you will take every opportunity you can to commune with God, personally and as a congregation. Mga kapatid, last Friday, we were here, nag-Soakers Night kami. We do that every month. Mga kapatid, let me tell you, there's only one goal we have when we do Soakers Night. And that is to stir up our hearts in desiring God the most. Wala po tayong ibang gagawin doon. We just stir up our hearts so that we desire God the most. Because this is my conviction. The only way we can fully obey God is if we desire Him the most. If there are things in our lives that we are finding it difficult to obey God, it's because of this. Mas gusto natin yon kesa kay God. So ano ang solusyon?
ilagay natin yung sarili natin na si God ang pinakagusto natin. Do you follow? Wala pong kinalaman doon kung mabait ka o hindi. Ang tanong, si God ba ang pinakagusto mo? That's what we do every Soakers Night. So we invite you to join. So together we can stir up one another. Hindi naman po namin kayo mababantayan sa bawat kibot nyo eh. At hindi po namin gustong gawin, please lang. May buhay din po kami. But our responsibility is this, to make sure that we are reminded, we are nurtured, we are stirred up in the Word of God. Because if we do that, we can truly claim, Lord, in my lifetime, use me to win this city for you. Lord, despite the corruption, despite the turmoil, despite my personal circumstances, I know you will provide. But Lord, ultimately what I want is for your will to be done and for me to be a part of it. So we can claim this verse 3. We will be like a tree planted by the streams of water. Take note, hinighlight ko po yung light. We are not going to ask God na ilipat tayo kung saan tayo tinanim ni God. No, no. Ang sinasabi ng verse 3, kahit saan ka pa nakatanim ngayon, parang magiging isa kang puno na nakaplant by the streams of water. It's not our surroundings that will dictate our victory as followers of God. It is our rootedness in God. Amen? So it's my prayer that together we decide, I will be rooted so I can be sent to fulfill the will of God. Before we end, I want to leave us with this. A life rooted in Christ influences lives to be transformed in Christ. Last week, Brother Jet showed us a staggering statistics emphasizing the need for us to make disciples. Mga kapatid, ito naman pong natutunan natin today teaches us, despite what is happening around us, we can still successfully make disciples. Win this city for the Lord. By having the biblical perspective of how we should live our lives. Amen? We are in this church to be equipped so we can be sent out. We will do everything we can for you to be comfortable, but the ultimate goal is that you will be better equipped para lahat po tayo sabay-sabay makapaglingkod faithfully sa ating Panginoon. Let us all stand up. I requested the praise and worship team kanina. We're gonna sing this song. And as we sing this song, let's put in our hearts, Lord, we are not demanding that you will win this city for us. But Lord, what we will be asking, use us so that as you win this city, we will be a part of it. Amen po ba? So let's take it in heart and let me close in prayer as we sing this song. Lord, maraming salamat for your word. Thank you for your promises, for your reminders, for your instructions. Lahat-lahat, Panginoon, you have promises for us, you have instructions for us. Ultimately, Lord, I believe if we will follow you, we will find our utmost joy in you. It's not gonna be easy, Lord, but we are not called to take things that are easy. We are called to be strong in you, Lord. And if our strength is in you, no matter who we are right now, you are more than enough, Lord, so we can do it faithfully and successfully. Lord, we devote our lives unto you, Panginoon, to make spiritual impact in the circles of our influences that will cause transformation, transformed lives for you, O God. Use this church. Bless the leaders. Give us wisdom, Lord, on what we will do. And together, Lord, may your Holy Spirit bind us in unity for one thing only, and that is to fulfill your will, Lord. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.